ibigin kaaway, ipanalangin umuusig sa inyo. Bahagi na kung saan ay hamon ay pinapahayag sa atin ng buong may kapal. Ito ay isa sa mga tatak na tinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. So, sabi nga natin ay mas malalim na pagkaunawa ng ating pananalig na sabi ko ay nakasadalay higit sa lahat sa pagkaunawa na yung kahalagahan na katarungan yung muli inibigyan natin ng higit na pagkilala na magagawa lamang natin ito kapag maliwanag sa atin ang kahulugan ng katarungan sa ayon sa ating pananampalataya. Yung kaisipan na lahat ay magbibigay ng hinihingi ng katarungan. Bahagi yun ng ating paniniwala na kinakailangan tayong magbayad ng ating mga utang at ng ating mga kasalanan. Kaya ibigin natin yung ating kaaway sa ulan alam natin na yung ginawang masama sa atin, yun ay pagdudusahan din niya sa harapan ng Diyos. Hindi kinakailangan mismo sa ating harapan. Swerte tayo kapag yung mga kaaway natin ay nakita natin na nagbigay ng katarungan sa kapanahunan natin. Yan sabi ko, isa sa mga pagkaunawa natin dito yung purgatorio. Bahagi yun sapagkat lahat ay dadaan sa purgatorio. Hindi pwedeng hindi. Sabi nga ay napakahalaga yung kautusan ng katarungan. Bagaman hindi natin inaalis yung kautusan ng dakilang awa ng Diyos. Pagtawarin ang sino mang nagkasala. Pero hindi pwedeng hindi mo ibibigay ang hinihingi ng katarungan. Kaya yun ang kahalagahan ay binibigay sa atin ng purgatorio. Bahagi sa yun sa mga elemento. At kuminsan din naman, sa buhay ng tao, naman mayroon ng katarungan. Sabi nga, kuminsan tayo, bahagi rin na na tayo ay nagbabayad na kasalanan na maaaring kaakibat sa kasalanan na ninuno natin. Yung tinatawag natin generational sin. Bahagi rin yun.
Baka hindi natin naunawaan. Kaya nga bahagi ito ng turo ng alin ng original sin. Pangalawa ay bahagi o ng bakit tayo iibig sa ating mga kaaway. At isa na nga dito, maaari siguro sabi na natin yung hindi ka nagaganti. Yun yung maliwanag na tanda at hindi ka nag-iisip na maghihiganti. Yun yung bahagi ng pag-ibig sa kaaway. Bakit? Pangalawa ay yung kadahilanan natin. Kasi ito yung pakikiisa natin sa pagkilos ng ating Panginoong Jesucristo. Mahirap ito. Kasi kung tutusin na yan this is not a human activity. Hindi ito, kung tawagin natin ay natura ng tao, ang umibig sa kaaway. Ang natura ng tao ay ngipin sa ngipin. Yan ang natura ng tao. Anong natura ito? Natura ito ng Diyos. Ibig sabihin ay kapag ginagawa natin ito, nakikisa tayo sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Bahagi ito. Kaya natin magagawa naman ito ay because grasya ng Diyos. Maliwanag natin, dumadaloy sa atin ang maka-Diyos na biyaya. Hindi ko lahat ng biyaya ay nagpapabanalo. May mga biyaya na ibinigay sapagkat gawa ng maganda ang loob ng Diyos. Kaya nga, sabi nga natin ay bahagi. Binigyan ka ng galing. Biyaya yun. Pero, maaaring yung galing mo ay hindi magdudulot ng kabanalan mo. Maaaring yung galing mo nga ay magdudulot ng kapahamakan mo ng pagkakasala. Kaya bahagi yun na kapag tayo ay nakapagpapatawad ng ating mga kaaway, nakapagmamahal tayo ng kaaway, pinapapanaw tayo, nagiging bahagi tayo ng pagkilos ng Diyos. Dumadaloy sa atin ang biyayang nagpapapanaw. Yun ang ibig sabihin na nagiging katulad tayo ng Diyos. Nagiging katulad tayo ng Diyos. At ito yung naisang ko may kapal na maliwanag ko na kung saan ay makita natin. Kasi kapag inibig mo lang yung mga taong umiibig sa iyo, sabi nga po dito, ginagawa yan kahit na ng mga makasalanan at pag-aano. Wala akong Christian element doon. Human element lang yun. Pero yung ipagdarasal mo yung taong umuusig sa iyo, bahagi yun na hindi ka gaganti doon sa ginawang kawalangyaan sa iyo, maka-Diyos yun. Kaya bahagi yun yung hamon ng Diyos natin, makibahagi tayo sa Kanyang pagkilos.
maka-Diyos ng pag-Diyos. At bahagi yun ng kung saan ay makikita natin na hindi lang pala ako tao. Kaya ako nagagawa ito, Eric. Tunay nga naman na anak ng